Maliban nga po kina Cooper Flagg at D'Angelo Russell, wala na ngang iba pang bagong player ang kinuha ng Dallas Mavericks. Sapat na rin naman ito dahil tuluyan na rin naman nilang nakumpleto ang lineup na ipangsasabak, especially ang starting five: D'Angelo, Clay, Flagg, Anthony Davis at Daniel Gafford. Sinabi rin naman ni Coach Jason Kidd, sapat na ang lineup na ito para maging competitive kahit man hindi pa maglalaro si Kyrie Irving dahil sa ACL injury. Kumpara last year, mas lumakas ang kanilang opensa sa pagkakaroon ng napakaraming offensive player na kayang mag-step up. Pero marami pa rin ang duda, gayong meron pa rin silang buta sa depensa sa kawalan ng isang perimeter defender sa kanilang roster. As of now, kulang sila ng isang 3-and-D player na ipangtatapat sa best player ng kalaban, kaya posible na ito ang maging napakalaking problema ng team lalo sa regular season at sa postseason. Samantala, kung inyong ang matatandaan, umugong ng nagdaang linggo ang balita na posibleng mag-request si LeBron ng trade sa Los Angeles Lakers matapos gawing priority ng front office si Luka Doncic. Kaya dahil dyan, nabuhay na naman ang kanyang mga haters, kesyo kailangan na nga daw nitong umalis sa Lakers para magkampiyon na ang team. Matandaan na rin naman ito kaya kailangan niya nang umalis at magretiro. Ngunit base sa kinumpirma ni Shams Charania ng ESPN, personal niyang nakausap ang mismong agent ni LeBron na si Rich Paul at sinabi na wala ngang balak ang kanyang kliyente na mag-request ng trade ngayong off-season. Tatapusin pa rin naman ito ang kanyang kasalukuyang kontrata at ang kanyang 23rd season sa NBA. Sinusuportahan pa rin naman ni LeBron ang kanyang kakampi na si Luka Doncic sa pagbuo nila ng future ng kanilang prangkisa sa mga susunod na taon. Sa kabilang banda, marami sana ang umasa na makakabawi at may papanalo muli ng Gilas ang kanilang game kanina laban sa Chinese Taipei. Ngunit sa kasamaang palad, bigo silang makuha ang panalo sa kanilang unang game pa lang. Kaya halos lahat ng mga Pinoy fans dismayado sa nangyari. May ilan pa nga dito ang nagsabi na nasayang lamang nga daw ang puyat nila sa panunood ng laro. At may iba nga dito ang hindi napigilang batikusin sa social media ang Gilas Pilipinas, lalo na ang kanilang mga players sa lamya ng kanilang performance. At isa sa mga nakatanggap dito ng todo batikos ay si Junmar Fajardo na nakapagtala lamang ng 2 points, 2 rebounds sa loob ng 19 minutes. Wala rin naman siya ditong naiambag o nagawa sa kanilang depensa dahil hirap nga siyang pigilan ang pick and roll plays ng kalaban. Maging sa mga one-on-one, hindi nito kayang pigilan ng Chinese Taipei. Kaya ang tanong ng marami, bakit ganun na lamang ang performance ng itinuturing na best player ng PBA? Sa sobrang dami nga daw ng nagawang achievement nito at sa pagiging dominante sa PBA, sobrang nakakadismaya nga daw na malaman na hindi nito kayang makipagsabayan sa mga players ng international stage.